Hi mga kumari! Welcome back to my channel and welcome to this video. So, laging may nagtatanong sa akin how I do my gel extensions. So, ito na yung video na yun. I'll show you how I usually do my nails. So, without further ado, let's get started. So, magsisimula na ako na yung nails ko ay nakatanggal na yung previous extensions, naka-buff, naka-file, at nakatanggal na yung mga cuticle. First things first, syempre magkakabit ako na nail extension sticker forms. And may tendency nga yung mga stickers na bumuka, which is why gumagamit ako ng stapler para i-stapler talaga siya at i-secure siya para hindi siya biglang bumuka habang gumagawa ako ng nails. And so I know a lot of you have been seeing people using yung big nail chips and then lalagyan nila ng polygel and then ipapatong sa kuko and then i-cure. But this is the other way to do nail extensions and this has been around way longer than the polygel nail chip method. So yung next thing naman after using the cleanser is gumagamit naman ako ngayon ng nail dehydrator para syempre mawala yung mga oils at saka gumagamit din ako ng Pro Bond Primer para magkaroon na adhesion yung nail at saka yung mga gels na ipapatong natin mamaya. Itong polygel na ginagamit ko ay yung virtual gel from Don Quijote and I got this from our Japan trip from a while back. So sabi ko sige, it's time to be using this gel. So ito yung current ko na ginagamit na base for a lot of my nail extensions right now. And as you can see, ganun talaga yung format ng polygel. Galing siya sa isang tube, hihiwain mo siya using a spatula. And then you use your brush, you dip it onto a slip solution para ma-shape mo at ma-smoothen yung nalagay mo na gel. So, in this case, this brand, itong virtual gel, malagkit talaga siya. So, talagang wala. Didikit-dikitan lang siya kapag hindi kang gumamit ng slip solution. Yung gelish naman, which I have also used extensively, ang mangyayari naman, matigas lang siya, hindi siya gagalaw. So, kailangan mo talaga ng slip solution for doing this. And then, after the first curing, usually, gusto kong balikan yung mga parang weak spots, yung mga medyo manipis or uneven na spots. Lalagyan ko pa ng a little bit more gel and then syempre iba-blend in ko using the slip solution para mas mag-even out yung base layer ko. Dahil tipid ho tayo sa buhay, pagkatapos ko magawa yung one side ay ililipat ko yung mga nail form sa kabilang side and then dun naman ako magsa-sculpt noong base layer ng polygel. So, syempre, di ba, pag pumupunta kayo sa salon, syempre, di ba, dahil nagbabayad kayo ng service, ay gagamit yung nail technician ng 10 nail forms. Pero in my case, di ba, parang syempre, ako lang, ganun, tipid-tipid sa life. Kaya usually, tinatapos ko muna yung one side na i-extend, tsaka ko ililipat yung mga nail forms. Usually naman yung mga nail forms, sturdy enough naman na nagsasurvive siya sa other nail. Wag lang sana ako sobrang pasmado, ganun, nabasa na yung nail forms. Wag naman sana. Pero pag normal day naman, ganun, hindi ako pasmado, natatransfer ko naman siya sa kabila. And so, a lot of people have been asking me kung ako nga ba talaga yung gumagawa. Yes, ako talaga yung gumagawa. Kaya medyo tsaka talaga yung camera work natin dahil new ganun ka na kikita kasi naka-overhead itong camera. Plus, ano din, ang ginawa ko for this video, kung nagtataka kayo ba't parang iba yung lighting quality, cellphone lang yung ginamit ko for this video kasi kinakabahan ako na yung mga camera ko baka pasukan ng alikabok yung mga lenses kasi makikita nyo in the later parts of this video na sobrang daming buffing and filing involved, sobrang daming alikabok na lumilipad and feeling ko kapag pumasok yun sa lens or napatong siya sa lens ay napakahirap talagang linisin. So nag-decide ako, sige, i-film ko na lang tong video para makita ng mga curious na tao ganun kung paano ako mag-nails, pero i-film ko na lang to ng cellphone para at least madaling punasan after in case magka-alikabok yung cellphone. Once na-cure ko na yung ating first layer ng polygel or yung base layer natin, yung next kong gagawin ay gagamit ng nail file para i-even out yung shape ng nails. Kasi diba syempre nakikita niyo maraming mga lagpas, maraming mga rough edges. And syempre para sa mga katulad ko, ako ho ay nail enthusiast lang pero hindi ako nail competitor. Meron talaga mga nail competitions ganon. Yung mga tipo ng tao na sumasali sa ganon, feeling ko sila talaga yung may built-in ruler, built-in caliper sa utak nila na talagang super even na talaga at the first application pa lang ng gel. Tapos pati yung pagpa-file nila, super perfect din. So in my case, ako mahilig ako sa square shape. So basta make sure ko lang na generally, di ba, it looks square and generally, it looks even, it looks straight enough to me. Yun lang yung make sure ko. And then once I'm done, ang gagawin ko lang din ay i-even out yung mismong surface. So hindi lang yung square shape, pero yung mismong surface level noong nilagay ko na extensions. Kasi syempre, sa simula, hindi yan talaga pantay. May mga lubak-lubak talaga yan. So, kailangan mo i-even out using a file.
Okay, so tapos na ako sa filing. So ngayon naman buffing. So kung nagtataka kayo bakit kailangan yung dalawa. So ang file kasi ng mga gel ay usually talagang magaspang na magaspang kasi yung purpose niya ay para mabawasan mo talaga yung mga lagpas-lagpas or yung baku-baku na gel. Pero ang mangyayari is hindi talaga smooth yung result after filing, which is why kailangan mo talagang gumamit ng buffer para naman maging smooth. As in yung talagang super baby smooth ganon levels yung nagawa mo na gel extensions. And then, pagkatapos mag-buff ay gagamit naman ako ng nail cleanser. So, ito yung nail cleanser ni Gelish. Ito din yung wipes ni Gelish. So, special wipes talaga to na hindi basta-basta naghihimulmul. Hindi siya katulad ng mga ginagamit natin na cotton pads pang skincare, ganun. So, ang main purpose ko ngayon ay tanggalin yung mga alikabok sa kaka-file at saka kaka-buff. Diba? Ang dami-daming alikabok kasi may mga ilalagay pa tayong mga next layers. So, kailangan natin matanggal yung mga alikabok. Plus, diba minsan kasi nahahawak-hawakan mo yung nails mo in the process. So, mas magandang tanggalin mo yung mga possible na oil na nalagay mo sa nails mo dahil accidentally mo na-touch habang binabuff at fina-file mo. Ngayon naman ay gumagamit na ako ng aking Gelish foundation and yung purpose nito ay para mag-adhere yung mga next layers of gel kahit na gel polish pa yan, self-leveling gel, ibang uri ng gel, doon sa nalagay ko na virtual gel polygel. So I'm sure nakita nyo na rin to sa mga salons kasi maraming mga salons din, ito yung unang layer na kinukure sa nails before nilalagyan ng gel polish para talagang maganda yung kapit ng gel polish sa nails. And ito naman na ginagamit ko ngayon ay Cat's Eye powder na siyang na-order ko mula sa Shopee. So sabi ko sige gusto ko ng Cat's Eye design. So umorder ako ng Cat's Eye powder and I'm using an applicator para ilagay ito sa Gelish foundation na hindi pa na-cure kasi after nito ay gagamitan siya ng magnet. So kailangan mo i-magnet siya. Siyempre pag naka-cure ay hindi mo na mamamagnet para ma-achieve yung Cat's Eye design. So, medyo dinagdagan ko to ng konting self-leveling gel para magkaroon siya ng labnaw. And then, ginagamit ko na yung cat eye magnet. O, diba? Kitang-kita. O, diba? Bongga ang resulta. Yun nga lang, medyo nahirapan lang ako with this particular shade. Kasi ang napapansin ko nga, kapag nalagay na yung magnet sa taas nitong gel na to or nitong powder na to, ay sobrang nangingitim yung gilid. Diba silver siya? Pero pag nalagay na, ay nagiging sobrang itim yung gilid. Kaya medyo hindi talaga siya optimal na design to work with for this manicure that I was planning. So, ang ginawa ko actually after this ay nag-change ako. Gumamit ako nitong Rosalind na Cat's Eye Gel na blue na siyang nakuha ko din mula sa Shopee. Salamat Shopee, ganun. And ginawa ko nga malayong-malayo yung magnet at mabilis lang yung pagkakapatong para hindi sobrang mangitim yung gilid kapag na-cure na siya. So, medyo ganun yung technique na ginawa ko kasi napansin ko nga kapag yung sobrang malapit yung magnet ay sobrang nangingitim na yung gilid. And nangyari kasi, tinapal ko na lang to kasi na-cure ko na yung silver na powder kanina nung na-realize ko na hindi ko pala siya gusto. So sabi ko, sige, kapag tinapal naman, hindi naman halata eh. So, kinontinue ko na lang siya pero ganun na nga ang ginawa ko. After several tries, na-realize ko kailangan yung magnet medyo malayo-layo para makuha ko yung cat's eye effect na gusto ko na hindi masyadong nangingitim yung polish. After ma-cure yung blue cat's eye gel, ay nilalagyan ko naman ng self-leveling gel yung mga ibang nails dahil ang gusto kong gawin ay maglagay ng mga hollow foils. So nakikita nyo, ginagamit ko ang aking chani na galing sa Alsea and nilalagyan ko ng mga foils. Pero yung thing nga lang dito is kailangan mong piliin yung mga maliliit na foils kasi kapag masyado malaki ay nag-uumbok sila at hindi mo ma-cure ng maayos. So, pagkatapos ko ma-cure yung mga nail foils, ay gumagamit naman ako nitong combo ko ng mga gel. So, ito yung self-leveling gel ko na galing Lazada na siyang hinaluan ko ng mga glitters na nabili ko from several trips to Japan. So, yan na yung mga pinagsama-samang mga baby foils, mga baby hollow glitters, and ginagawa ko siyang topper para syempre mas maganda yung bling ng mga hollow foils na ating nilagay. Salamat Shopee na naman dahil meron din ako mga in-order na mga butterfly design flakes at itong mga flakes ang siyang ipapatong ko sa ating mga nalagay na glitter gel. So yes, cured na yung glitter gel na nilagay ko and then papatungan ko na siya ng mga butterfly flakes and minimake sure ko lang na naka-steady siya. Kaya nga, sorry, hindi nyo tuloy nakikita yung design. Ayan, yan. Diba? So, minimake sure ko na naka-steady siya at saka minimake sure ko na hindi nagli-lift yung gilid ng mga butterfly para kapag na-cure siya ay hindi siya mag-uusli-usli sa gilid.
So pagkatapos ko ma-cure yung mga butterfly, ay ngayon naman ay naglalagay ako ng aking self-leveling gel mula sa Lazada. So ang ginagawa ko naman dito ay building, kumbaga. So nagdadagdag ako ng makapal-kapal na layer ng gel para magkaroon tayo ng stability sa ating nail extensions. At ito naman tayo sa ating salamat Shopee na naman. Ang saya-saya ko dahil mura na lang ang mga nail crystals ngayon. Itong mga maliliit. Kasi normally, nahahanap lang sila dati sa mga specialty stores sa Hong Kong, sa Japan, mga ganun nail supply. Pero ngayon, ang dali-dali nung umorder. Kaya syempre sa sobrang tuwa ko, ay nilagyan ko lahat ng mga nails na merong cat's eye design nitong mga crystal. So, todo-todo lang sa lagay, pag-decorate, ganun. And then, after ma-cure yun, ay gumagamit ulit ako ng nail cleanser para matanggal yung mga sticky residue. And then, ngayon naman ay magpa-file ulit ako ng gilid dun sa mga naging iba pang mga rough edges na na-form dahil naglagay tayo ng crystal, di ba? Naglagay tayo ng sobrang daming self-leveling gel. So, ayan, i-make sure ko lang ulit na square ang shape. And ngayon, gagamit na ako ng e-file. So, kanina, dahil manipis lang yung polygel na nilagay ko, ay okay lang yung traditional na nail file kasi medyo madami-dami na mafa-file sa nipis ng nilagay ko. Pero in this case, na gumamit na ako ng hard self-leveling gel at saka makapal yung layer na nilagay ko. May crystal, butterfly at flakes pa tayo. Kailangan talaga ng medyo mas powerful na device. Kung hindi, sobrang nakakapagod kapag ifa-file mo na. Actually, pwede yung mano-mano eh. Pero mas malaking tulong syempre kapag meron kang e-file. So, sinasculpt ko lang siya para tama yung curvature at saka kunyari yung mga gel na lagpas-lagpas, tatanggalin natin yan using the e-file. Syempre, after ng filing ay kailangan natin ulit ng isa pang round ng buffing para maging smooth yung ating pagkaka-shape ng mga nails. And then, nag-a-apply ulit ako ng gelish foundation. Wala lang, gusto ko lang kasi nakakatulong siya para mas matibay yung kapit noong mga iba pang mga layers. Although top coat na lang naman din after this, pero mas confident ako kapag meron. And then, minimake sure ko lang na yung mga nalalagay sa crystal ay pinupunasan ko kasi nakakalabo sa crystal kapag masyadong maraming nakapatong na gel. So, that's what I'm trying to do here. Pagkatapos ma-cure yung foundation gel, ay syempre gagamit ulit ako ng nail cleanser para matanggal yung sticky residue at saka para linisin na din yung mga ibang nagtatago na alikabok na maaari ay hindi ko pa nalilinis at this point. And finally, nakarating na tayo sa top coat. So, gumagamit ako ng gelish top it off. So, di ba may mga nagtataka, kailangan ba talaga ng top coat kung yung mismong gels na nilagay ko naman beforehand ay makintab din? Yes, kailangan ng top coat kasi pag naglaon ay actually hindi ganun kakintab ang karamihan sa mga gels. So, kailangan mo talaga lagyan ng top coat kung gusto mo talagang makintab na makintab siya at saka syempre gusto mo din na 'di ba protektado, may top layer kasi yun talaga yung purpose that the top coat was designed for. And last but definitely not the least ay gagamit ako ng Gelish Nourish Oil. So marami kayo nakikita, 'di ba, kapag tapos nila mag-gel manicure ay naglalagay ng cuticle oil. So minsan nakakalimutan ko actually sa totoo lang, pero sabi ko sige dahil i-film ko itong video, edi kinareer ko naglagay ako ng cuticle oil. So malaki yun na itutulong niya kasi yung pagbabuff at yung pagpa-file ay talagang nakaka-dry out nung cuticles kasi 'di ba parang nadadaplisan pa rin talaga siya no matter how careful you are. So very important din talaga itong last step. Tada! So ayan, ito na tayo sa ating cat's eye plus butterfly root and nail foils na eme-eme with crystals na salamat Shopee na manicure. Maraming salamat sa pagnood ng video na to. Please don't forget to subscribe to my channel and like my Facebook page. Follow me on Instagram at @dollopmary and I'll see you at the next one. Bye-bye!